Bye, Mama! Ngumiti si Venus habang nakatingin sa kanyang mga anak na sabay-sabay na pumasok. Kasama nila ang babysitter na nagpapanggap na kanilang ina para hindi mahalata ng mga kalaban niya na may 4 siyang anak. Huminga ng malalim si Venus habang pinagmamasdan ng 3 babysitter na nagpapanggap na ina ng kanyang mga anak. Mukhang gumana na naman ang plano mo. Nabigyan sila ng pangalan na hindi tugma sa'yo at sa asawa mo. Sabi ni Betty, ang kanang kamay niya. Mas mabuti na ang ganon, Betty. Nang sa ganon, hindi sila mahanap ng kalaban natin. Sagot ni Venus. Isa pa, matagal nang wala si Romano, ang asawa mo. Kaya, kailangan nila ng matinding proteksyon laban sa organisasyon. Huwag na nating pag-usapan pa si Romano. Seryosong sabi ni Venus. Sumakay sila ng kotse nang makasiguro na maayos ang lagay ng mga bata. Ito na ang buhay ni Venus sa mga nagdaang taon. Nagkaroon siya ng 4 na anak sa isang lalaking may simpleng buhay kabaliktaran ng kanya. Kalaunan, namatay rin ito dahil sa panganib na habang buhay niyang daladala sa kanyang puso. Wala siyang ibang hiling kundi ang makaganti sa taong gumawa nito sa ama ng kanyang mga anak. Anong meron? Tanong ni Venus. May nakaharang na kotse. Mukhang inaayos ata ang sasakyan niya. Sabi ni Betty. Talagang sa gitna pa? Aniya, sa natatawang tono. Bumaba si Venus ng kotse at agad nilagay ang 2 kamay sa bulsa niya. Tinignan niya ang binata at napasinghap siya nang makita kung sino yon. Walang iba kundi ang dating nobyo at ang lalaking lubos niyang minahal. Thomas, tawag ni Venus. Napalingon sa kanya ang binata at napasinghap nang makita siya. Venus, sira ang kotse mo? Tanong niya. May biglang sumabog na gulong sa kanang bahagi ng kotse. Di ko alam kung anong dahilan pero titignan ko pa. Sagot ni Thomas. Gusto mo sumabay ka na? Mukhang matatagalan pa yan eh. Tatawag na lang kami na mag-aayos ng kotse mo. Sabi ni Venus. Hindi man lang maramdaman ng babae ang ilang habang nakatingin kay Thomas. Matagal niya na itong hindi nakita. Magmula nang aksidente na rin siyang gumawa ng paraan para lumayo ito sa kanya. Nais ni Venus na maging ligtas ito. Ngunit hindi nais ng babae na kalimutan ang lalaking una niyang minahal at pinagkatiwalaan. Sayang nga lang, hindi ito ang ama ng mga bata. Saan pala punta mo? Tanong ni Venus. Bago sa paningin ni Thomas, ang itsura at pananalita ng babae. Hindi niya mag-iwasang magtaka o magtanong sa isip kung ano nga bang nangyari. Sa kumpanya, may meeting ako ng hapon. Sabi ni Thomas. Businessman ka pa rin? Sumilay ang ngisi sa labi ni Venus. Napakamot ang binata sa kanyang leeg. Hindi ko pwedeng iwan ang negosyo. Kailangan ko rin tulungan si Lolo Terence. Buhay pa palang matandang yun? Pakisabi, miss ko na ang luto niya. Napangiti ang binata. Ngayon na lang ulit tayo nagkita, Venus. Nakakapanibago ang itsura at pananalita mo. Napaka-formal. Hindi mo ba gusto? May asawa ka na ba? Natawa ang binata. Wala. Hindi ako kailanman nagkaroon ng bago pagkatapos mo. Sabay na natigilan si Betty at Venus, dahilan para mapalunok ang babae. Hindi na lang siya nagsalita at agad na hinatid si Thomas sa kumpanya. Walang nagsalita sa kanila hanggang sa nagpaalam ang binata at kumaway. Napaka-inosente pa rin ni Thomas sa kanyang paningin. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang pagiging gwapong lalaki nito at ang pagiging maskulado. Wait, siya ba yung lalaki dati? Tanong ni Betty. Gwapo niya. Manahimik ka kung ayaw mong lagyan ko ng panyo yung bibig mo. Napapailing na saad ni Venus. To naman, tinanong ko lang kasi pamilyar yung muka.
Dating nobyo mo yan di ba? Napangiti si Betty. Malaki ang pinagbago niya pero nakakatakot na pumasok sa mundo niya. Saad ni Venus. Nakarating sila sa kanilang hideout sa isang tagong mansyon. Pumasok si Venus at nakitang abala ang lahat sa kanilang ginagawa. Yumukod ang lahat nang makita siya, kaya tumaas ang kanyang kilay. May balita na ba? Tanong niya. Wala pa rin ginagawang kilos ang Midnight Owl. Lahat sila tahimik pa rin. At nakakabahala ang katahimikan nila, Queen. Sagot ni Thanos. Hayaan na natin sila na unang sumugod bago tayo. Kailangan natin mag-focus sa mga taong nasa loob mismo ng organisasyon nila. After all, sila ang may responsibilidad sa pagkamatay ni Romano. Nagtagis ang panga ni Venus. Tumango si Thanos. Ang mga impormasyon ng kanilang leader, nahanap na namin nang mapasok namin ang system nila. Nasa folder sa lamesa ang lahat, Queen. Tumango si Venus. Salamat, Thanos. Umupo ang babae sa kanyang opisina at agad binasa ang impormasyon. Katulad ng pangalan ng organisasyon na Midnight, ito rin ang pangalan ng leader nila. Sa katunayan, matagal na ang organisasyon na to, ngunit ni isang beses, walang makitang rason si Venus para patayin nito si Romano. Hindi niya alam ang dahilan ng pagkamatay ng ama ng kanyang mga anak, ni walang bakas ng pagsisisi ang makikita sa mukha nila. Parang may pagkakahawig sila ni Romano. Sabi ni Betty na nakaupo sa sofa. Ha? Tanong ni Venus. Kung titignan mo ang litrato, nang malapitan, makikita mo ang pagkakahawig nila ni Romano. Saad ni Betty muli. Nangunot naman ang noo ni Venus at tinignan ng litrato. Napailing siya at agad tinignan ang family picture nila. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang mukha ni Romano sa larawan. He's a good father to our kids, yet I didn't have the chance to protect him. Hindi mo kasalanan, Venus. Walang may kasalanan, okay? Sisiguraduhin ko, hindi sila makakatakas ulit sa akin at hindi nila malalapitan ang mga anak ko. Huminga ng malalim si Venus at naisip ang mukha ni Thomas. Ang unang lalaki sa buhay niya at ang unang lalaki na katabi niya sa isang malalim na gabi bago niya makilala si Romano. Samantala, natatawang pinagmasdan ni Venus ang 4 niyang anak na naglalaro sa labas. Sabado at walang pasok ang mga bata. Kaya naman, doon naisip ng babae na makipag-bonding sa mga anak niya. Mama, ang dami ko pong friends sa school. Lahat po sila mabait sa akin. Lagi po nila ako binibigyan ng food. Ngumiti si Valentine, ang panganay. Ako din po, Mama. Lagi po kami naglalaro sa school po. Saad naman ni Ashley, ang pangalawa, na nagsalita habang nagsusulat. Talaga? Masaya naman ako, marami kayong friends. Wala bang suspicious sa school? Tanong ni Venus. Habang tinatali ang mahabang buhok ni Trevor, ang pangatlo niya. Wala naman po, Mama. Wala naman po kami nakikitang masamang guy sa school kaya safe po kami. Ngumiti ang bunso na si Travis. Napatango naman ang babae at agad tinignan ng mga anak. Hinayaan niya maglaro ang mga ito bago siya pumasok sa mansyon. Tinignan niya ang babysitter ng 4 at nilapitan. Ikaw muna ang bahala sa kanila. Tawagan mo ako kapag may nangyari. Ang baril nasa ilalim ng island counter. Seryosong sabi ni Venus. Opo, ma'am. Sagot naman ito. Tinapik ni Venus ang balikat nito. Alam mo ang kapalit kapag nakita ko may sugat ang mga anak ko? Opo. May halong pangamba sa boses ng babysitter. Mabilis na umakyat si Venus at agad pumunta sa kwarto niya. Nagbihis siya ng isang skinny jeans, itim na sando at isang leather jacket. Dinala niya ang susi ng kotse para sa car racing na mangyayari mamayang gabi. Aalis lang si Mama. Pagpapaalam niya sa mga anak. Lumapit agad si Travis.
Saan ka po pupunta? May meeting lang ako sa opisina. Nakangiting saad niya. Uuwi ka po agad, Mama? Tumingala si Trevor habang hawak ang kreyon. Pasalubong namin, Mama! Nakangiting sabi ni Valentine. Natawa naman si Venus. Mabilis lang ako at oo, ang pasalubong hindi ko makakalimutan. Humalik siya sa kanyang mga anak at kumaway habang naglalakad palabas. Sumakay siya ng kotse at tinignan muna ang seguridad ng 4 niyang anak bago nagmaneho palayo. Nakarating siya sa car arena at sinalubong siya ni Amanda at Betty na nakangisi sa kanya. 2 million ang bet. Sabi ni Betty. Mas lumaki ah. Nagtatakang saad ni Venus. Matatalo ka raw niya. Hindi niya alam ito ang playground mo. Napangiwi si Betty. Lalaki ba? Oo, tsaka nandito rin si Thomas. May tinuro si Betty sa likod niya. Nang tignan niyo ng babae, natigilan pa siya nang makita ang binata. Kasama nito ang 2 kaibigan at nagtatawanan habang naghihintay. Bigla ay parang kinabahan si Venus, kaya iniwas niya ang paningin at naghanda para sa car racing. Sakay ng itim na kotse, tinapik-tapik ni Venus ang manibela hanggang sa marinig niya ang putok ng baril. Go, Venus! Malakas na sigaw ni Amanda. Go, girl! Sigaw din ni Betty at iwinasiwas ang hawak nilang flag. Kusang napatingin doon si Thomas at napaayos na upo nang makita na si Venus nga ang sakay ng itim na kotse. Mula pa noon alam niyang hilig ng babae ang pagsakay sa kotse, ngunit hindi niya alam na sumasali pala ito sa racing. Teka, si Venus? Tanong ni Raquel. Oo, siya nga. Napapailing na saad ni Thomas. Kailan pa siya natuto sa car racing? Saad na naman ni Raquel. Mukhang sanay na sanay yan ah. Natatawang saad ni Alfred sa gilid. Di ko rin alam. Malaki ang pinagbago niya simula noong aksidente. Sagot na lamang ni Thomas. Kaya nga, nakita ko rin siya na nakaraan sa shooting range malapit sa subdivision mo. Saad ni Raquel. Nang manalo si Venus, tsaka lumapit si Thomas, dahilan para mapatingin sa kanya ang babae at sumenya sa mga kasama nito. Pinapanood mo ko? Tanong ni Venus. Hindi ko alam na marunong ka na pala sa racing at nanalo ka. Nakangiting sabi ni Thomas. Basic na lang sa akin ng car racing. Sa ibang bansa, doon ako nasanay. Nga pala, anong ginagawa niyo dito? Chilling. Kibit balikat na sagot ni Thomas. Ganun ba? Parang di naman bagay sa katulad mo na nandito. Ngumiwi si Venus. Napatawa naman ang bahagya ang binata. Well, first time ko nga dito. Tsaka masaya naman pala. Tanggal ang stress ko sa trabaho at swerte na rin dahil naabutan kita dito. Niyaya ni Venus na kumain sa malapit na restaurant ang binata. Umupo silang dalawa at nag-usap sa kanika nilang buhay. Hindi maiwasan ni Venus na mapatitig sa lalaki na masayang sinasabi ang nangyari sa buhay nito. Doon na pagtanto ni Venus na hindi niya kaya pang pasukin ang maayos at payapang mundo ni Thomas. Masaya naman ang buhay ko. Simpleng sagot niya. Matagal-tagal din huli tayo nag-usap. Marahang sabi ni Thomas. So far, maayos na ba lagay mo? Tanong niya. Maayos na ako pero parang may kulang pa rin. Humigpit ang hawak ni Venus sa baso niya habang nakatingin sa mga mata ng binata. Thomas. No, don't mind me. Nasasabi ko lang to kasi nasa harapan kita. You know, I'm comfortable saying things when I'm with you. Kinagat ni Thomas ang labi niya. Huminga ng malalim si Venus. We can be friends. Napaawang naman ng labi ni Thomas dahil aaminin niya na hindi pagkakaibigan ang gusto niya dito. Gusto niyang masigit pa doon ang gagawin nilang dalawa. Right. Magkaibigan na tayo dati pa. May mga pagkakataon talaga na hindi tayo pwedeng magsama. Venus.
Huminga ng malalim ang binata. Ngumiti ang babae. We can't be closer together again, Thomas. Not this time. Not in this situation. Mapapahama ka lang kapag kasama mo ko. Kaya mas mabuti nang hindi tayo magkakilala kapag nagkikita tayo. Dahil ba sa aksidente? Tanong ni Thomas. Umiling si Venus. Hindi. Then what? Why? Huminga ng malalim ang babae at hindi niya alam kung ano sasabihin. Dapat ba niyang sabihin ang tungkol sa mga anak niya? Kay Romano? Napailing siya at tinignan si Thomas. We can't be seen together. Simpleng saad ni Venus. And I hope you understand. Napakurap-kurap si Venus na makita ang kanyang dalawang anak, nakausap si Thomas. Parang kasasabi niya lang na hindi sila pwedeng magkita pero ito na naman. Magkikita na naman sila at sa school pa. Tita Venus? Ngumiti si Valentine. Napag-usapan na nila na hindi siya tatawagin ng mga anak na kanilang ina. Para rin sa kaligtasan ng mga ito ang pagbabawal niya. At sa tingin niya, nagiging maayos naman ang lahat. Napatingin sa kanya si Thomas at sa dalawang bata. Nasa si Travis at Trevor? Tanong ni Venus. Nasa loob pa po sila, Tita Venus. Ngumiti si Ashley. Tita, nakita po namin siya dito. May-ari po pala si Sir Thomas ng school na to. Kwento ng anak niyang si Valentine. Napatingin naman si Venus sa binata na nakatayo sa kanilang harapan. Nagtataka itong nakatingin sa kanya, ngunit kailangan niyang iwasan ang pagsabi na anak sa mga ito. Para na rin sa kaligtasan ni Thomas, lalo na't alam niyang maraming mga mata ang nakatingin sa kanila. Ikaw ang may-ari nito? Diretsahang tanong ni Venus. Si Mami ang may-ari. Nandito lang ako kasi naiwan niyo yung mga files at sakto namang nakita ko ang mga bata. Hindi ko alam na kilala mo pala mga ito. Nakangiting sabi ni Thomas. Oo. Anak sila ni Victoria, yung pinsan ko. Pagsisinungaling ng babae. 4 sila? Wow, ang dami ah. Natawa si Thomas at ginulo ang buhok ni Trevor at Travis na kararating lang. Natawa na rin si Venus. Gusto mo sumama sa amin? Kakain kami sa malapit. Sumama ka na po. Hinawakan ni Valentine ang kamay ng binata. Masaya po kung sasama ka sa amin. Nakangisi namang tinignan ni Venus ang bata at bumaling din siya kay Thomas. Mas lalong lumawak ang ngisi niya dahil wala na itong nagawa kundi tumango. Sabay-sabay silang pumunta sa isang restaurant na walang masyadong tao. Umupo si Venus habang si Thomas naman nag-order para sa kanilang lahat. Ako na magbabayad. Nakangiting saad ni Thomas. Okay lang ba? Yes, tsaka para naman sa mga bata. Saad nito at inabot yung card niya na hawak sa isang waiter. Ang sarap po ng pagkain nila dito. Lagi po kaming dinadala ni Mama sa restaurant. Kwento ni Ashley. Masarap po crab nila dito, try mo po. Bibong sabi ni Travis. Natawa naman si Thomas dahil natutuwa siya sa mga bata. Ngayon lang siya ulit naging mapagmahal sa mga bata. Naiisip niya tuloy si Venus at ang buhay nila noon. Gusto rin nila ng mga bata pero dahil sa aksidente, hindi na nila natuloy pa. Tinignan niya ang babae na todo asikaso sa mga kasama nito. Kaya napangiti siya. Wow, ayan na po ang food! Pumapalakpak na saad ni Ashley. Nagsuot naman ng plastic si Trevor sa kanyang kamay. Try mo po crab. Masarap po yan, tsaka ito po shrimp. Ito din po. Inabot ni Valentine ang iba pang seafood sa plato ni Thomas. Hindi maiwasang matawa ni Venus. Nako, kailangan mo ubusin yung mga yan. Pagbibiro niya. Magtatampo sila kung di mo kakainin lahat ng nasa plato mo. Napalunok si Thomas. Uubusin ko lahat ng to. Habang kumakain sila, napansin ni Venus ang hindi pamilyar na lalaki na pumasok. Suot nito ang itim na t-shirt at itim na pantalon. Tinignan niya ang labas ng restaurant at nakita ang
Isang maduming sasakyan katabi ng puno. Napalunok siya at dahan-dahan na kinasa ang baril na nasa bewang niya at nakaipit sa pantalon. Thomas! Tawag ni Venus. Bakit? Pwede bang palit tayo ng pwesto? Hindi kasi ako komportable na nakatalikod ako sa entrance ng restaurant. Tsaka para rin magkaroon kayo ng picture ng mga bata. Nakangiting saad ni Venus. Ganun ba? O sige. Ngumiti ang binata at umurong papunta sa kabila. Hindi nga nagkamali si Venus at agad niyang tinumba ang lamesa dahil sa sunod-sunod na putok ng baril. Nagsisigawan ng mga tao, ngunit ang paningin ni Venus nasa mga anak niya na nagtago at hinawakan si Thomas. Mama! Nanginig sa takot si Valentine. Hawakan mo ang kapatid mo. Ano nangyayari? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Thomas. Kailangan nating umalis agad dito. Hindi tayo pwede magtagal. Kaya mo pa humawak ng baril? Medyo! Sagot ni Thomas. Nagpaputok si Venus at natamaan ang dalawa na nasa entrance ng restaurant. Agad niyang nilagyan ng bala ang magazine ng baril, tsaka niya ito kinasa at binigay kay Thomas. Nakita niya agad si Betty na nakasakay ng motor at nagpapaulan ng balas sa mga kalalakihan. May daan sa likod. Duman kayo doon. Nandun ang kotse. Singhal ni Venus. Mama, paano ko po? Hindi ka pa namin iiwan. Sabi ni Ashley. Mama, sumama ko na po sa amin. Hinawakan ni Trevor ang kamay ng ina. Kung sasama ako, pare-pareho tayong tatabaan. Mas mabuti pang... Ashley! Agad na napasigaw si Venus nang mahawakan ng kalaban ng anak niya. Ano, Mafia Queen? Kaya ba? Ngumisi ang lalaki. Bagong lalaki? O baka bagong papalit kay Romano? Tinignan ng babae ang binata at alam niyang maraming tanong sa isip nito. Hinawakan niya ang kamay ni Thomas. Ikaw nang bahala sa kanila. Nasa likod si Amanda. Sabi ni Venus. Venus! Tawag ng binata. Kailangan ko iligtas ang anak ko, Thomas. Sumunod ka na sa akin. Takbo! Sigaw niya. Tumayo agad si Venus at tinutok ang baril sa lalaki na hawak ang anak niya. Bitiwan mo ang anak ko. Akalain mo nga naman na ito pala ang sikreto mo, Venus. Sa pagkakaalam ko, mga batang ito rin, ang pilit mo niligtas nun kasama si Romano, hindi ba? Natatawang saad ng lalaki. Huwag na huwag mong idadamay ang mga bata sa katarantaduhan ng organisasyon mo. Labas sila sa kung ano man ang problema. Tinignan ni Venus ang anak na nakatitig sa kanya. Puno ng luha ang mga mata nito na mas lalong nagpaalab sa galit ng babae. Humigpit ang hawak ng lalaki sa anak ni Venus. Madali lang akong kausap. At alam mo rin ang gusto ko. Pero dahil patay na si Romano, gusto ko rin kunin ang mga anak mo. Kung makuha mo. Ngumisi si Venus. Sa isang iglap, hawak niya na si Ashley at nakatutok ang baril ni Betty sa ulo ng lalaki. Dahilan para maalerto ang kasama nito. Agad tinago ni Venus ang anak at pinaputok sa hita ng lalaki ang baril niya. Pasalamat ka, maraming tao sa restaurant na to. Huwag mong hahayaan na maglandas ulit ang mundo natin. Saad ni Venus. Madumi ka talaga maglaro, Mafia Queen. Sigaw ng lalaki sa labis na sakit. No, I play cards very well, boy. Ngumisi si Venus at tumango kay Betty na nakatutok ang dalawang baril sa ulo nito. Tinignan ni Venus ang kanyang 4 na anak na ngayon nakatitig pa rin sa kanya. Huminga siya ng malalim at hinaplos ang pisngi ng mga ito dahil alam niya at ramdam niya ang takot ng mga bata sa nangyari. Mama, ba't po nila ginawa yun? Tanong ni Ashley. Ashley, bad guy ang tawag sa lalaking yun. And I'm so sorry if I let that guy touch you. Sagot ni Venus na humugot ng malalim na hininga. I'm so scared of him po, Mama. Nangilid ng luha sa mga mata ng pangalawang anak ng babae. Niyakap ni Venus ang kanyang anak at mas lalong nag-alab ang galit sa puso niya. Isa-isa niyang niyakap ang mga bata
at bumuntong hininga dahil tila nagsisimula na nga ang tunay na laban. Hindi na ulit hahayaan ni Mama na mapahamak kayong apat. Hindi na nila kayo mahahawakan muli. He's a bad guy, Mama. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Trevor. And he deserves to be punished, Mama. Dagdag pa ni Travis. Ngumiti naman si Venus. Ako nang bahala sa kanya. Sa ngayon, magpalit muna kayo ng damit. Kailangan ko kausapin ng Tito Thomas niyo, okay? Is he okay, Mama? Sinilip ni Valentine ang binatang nasa labas. Tumango ang babae. Yes, he is. Sige na, magpalit na kayo. Mamaya, manonood tayo ng movie. Magluluto din ako ng pagkain gusto nyo. Nang makahanap ng tamang tiyempo si Venus, agad siyang lumabas. Napalunok siya at huminga muna ng malalim. Bago niya kausapin si Thomas na napatingin sa kanya, gamit ang kalmado nitong ekspresyon. Nakita mo naman at narinig mo rin. May mga anak na ako, Thomas. Naguguluhan ako, nakakagulat na malaman na may mga anak ka na pero tinatawag ka nilang Tita Venus nung nagkita kayo. Naguguluhang saad ng binata. Ngumiti naman si Venus. Katulad na nangyari sa restaurant. Yun ang naging rason kung bakit kailangan nila akong tawaging tita, imbis na mama. Dahil sa mga kalaban. At ngayon ko lang nasabi kasi ayaw ko rin naman na malaman mo na may mga anak ako. Nasaan ang ama nila? Tanong ni Thomas. He's dead. Pinrotektahan niya ang pamilya namin lalo na ako. At ang mga bata. Pero hindi ko siya nagawang iligtas. So, I have to survive together with our kids and hide them. Napasinghap si Thomas. Ibig mong sabihin? Pagkatapos ng aksidente, nagkaroon ka ng asawa at anak? How? Mababakas ang sakit at lungkot sa boses nito. When you said you love me. Natigilan si Venus, ngunit hindi niya hinayaan na mga ibabawang emosyon niya. Tinignan niya si Thomas at ngumiti. Mahal kita, Thomas. Ang pagmamahal ko para sa iyo walang katulad. Walang kahit anong pagdududa at malalim. Kaya nga lang, pakiramdam ko hindi makabubuti na magkasama tayo at hindi ako makabubuti para sa'yo kaya naisip kong kalimutan ka. Then I met Romano, the father of my kids. At kahit paano nakalimutan ko ang mundo mo, I became a mother because of him. Minahal ko siya, pero hindi kasing lalim ng pagmamahal ko para sa'yo. Kalmado ang sabi ni Venus. Venus? Namuhay ako na hindi ka naalala pero wala. Mas lalo ako nangulila. Matagal na tayong may relasyon. Bumuo na nga tayo ng future. At iniisip ang magkaroon ng maraming anak. Pero dahil sa aksidente, nung nakikita ko nag-aagaw buhay ka, ayoko na ulit mangyari pa yon. Kaya naisip kong lumayo na lang at di na magpakita pa. Pero hindi kita sinisi. Alam mo, mahal kita. At tawagin mo man ako selfish pero gusto ko pa rin manatili sa tabi mo, may anak ka man o wala, Venus. Desperado ang sabi ni Thomas. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Wala akong pakialam kung di sila galing sa akin. Aalagaan ko sila. Mamahalin ko sila kagaya ng pagmamahal ko para sa'yo. Please, Venus. Please. Give me another chance for your love. Hindi mo siguro ako maintindihan dahil sarado ang isip mo. Muntik ka na mawala sa akin, Thomas. Sa tingin mo ba papayag pa ako? Ayoko na ulit pumasok sa mundo mo. Ayoko na ulit mapahama ka dahil gusto ko ang mundo mo. Gusto ko ang mundong ginagalawan mo. Wala akong pakialam sa lahat, Venus. Wala na akong pakialam. Nangilid ang luha sa mga mata ng babae at hindi niya maiwasan na mapalunok. Naisip niyang mali ang nakipagkita pa siya. Pero ito talaga ang gusto niya. Mahal niya si Thomas at kung iiwasan niya ito, mas lalong mangungulila ang puso niya. Kaya ko silang alagaan. Hinawakan ni Thomas ang kamay ng babae. Gusto ko maging ama ng mga bata. Nirerespeto ko si Romano pero sa ngayon, I will take this time to be with you, to be loved by you again. Thomas, alam mo mahal kita at alam mo ang pagkakaiba niyong dalawa. Just focus on us. Can you?
Kalmadong sabi ni Thomas at marahang niyakap ang babae. Nanatiling tahimik si Venus maging sa pagpasok nila sa mansyon, wala siyang sinabi. Hinayaan niya si Thomas na alagaan ng mga bata na mukhang masaya dito. Hinayaan niya ang mga ito na maglaro. Anong plano mo niyan? Maging ang mukha ni Thomas, kilala na nila. Tanong ni Betty. Ayoko na maulit pa ang nakaraan. Gagawin ko ang tama ngayon, Betty. Gagawin ko ang kaya ko para sa kanila. Should I call your cousin? Tanong ni Betty. Umiling si Venus. Mukhang abala na yun sa bagong buhay niya. Kasama ang asawa at mga anak niya. Tatawagan natin siya kapag kailangan na natin ng tulong niya. Ngumiti si Venus habang tinitignan ng mga anak na tumutulong kay Thomas sa labas. Hindi niya maiwasang maisip na masaya si Romano sa nakikita niya. Huminga siya ng malalim at tinignan ng lalaki. Thank you po, Tito Thomas. Nakangiting saad ni Ashley. Nag-enjoy po kami. Saad naman ni Travis. Araw-araw natin to gagawin, okay ba yon? Opo! Sabay-sabay na saad ng 4 na bata. Natawa naman si Thomas at tinignan si Venus na nakatitig sa kanila. Ngumiti si Thomas at ginulo ang buhok ng mga bata na tumawa lang. Habang nakikinig si Venus sa meeting ng kanyang mga anak kasama ang babysitter ng mga ito, napansin niya ang kakaibang kilos ng mga janitor at janitress na naglilinis sa kabuuan ng eskwelahan. Agad niyang tinignan ng mga anak na ngayon ay nakaupo kasama si Thomas na inaasikaso sila. Betty, sumama ako dun sa likod. Saad ni Venus. Nakita mo rin na nakita ko? Tanong ng dalaga. Tumango ang babae. Kailangan ko makasiguro na hindi sila kalaban. Naglakad-lakad silang dalawa para sundan ang mga taong ito. Tinignan niya ang janitress na naglilinis sa paligid at nakita niya ang kakaibang kilos nito kaya nagkatinginan sila ni Betty. Bago niya hinila ang babae at agad isinandal sa pader habang ang siko niya ay nasa leeg nito. Kabado siyang tinignan ng babae ngunit seryoso siyang nakatingin dito. Sino nagpadala sa inyo dito? Bitiwan mo ko! Singhal ng babae. Hindi kita bibitawan hanggat di mo sinasabi sa akin kung sino nagpadala sa'yo. Mas lalong diniinan ni Venus ang siko sa liig nito. Napatingin siya kay Betty nang makita nitong hawak nito ang isang lalaki. Napasinghap siya at agad na paatras sa lakas ng pagkakasipa sa kanya ng babae. Mabilis niyang nadampot ang mahabang kahoy at agad na hinampas sa babae na nakailag. Agad niyang sinipa ang tiyan nito at sunod na hinampas ang kahoy sa braso ng babae, dahilan para mapaatras at pumwesto ito sa gitna. Kung di mo sasabihin sa akin kung sino nagpadala sa'yo, mapipilitan akong kunin ang buhay mo. Wala kaming dapat sabihin sa'yo. Wala kaming alam sa mga binibintang mo. Mabilis ulit itong sumugod sa kanya at aaminin niya na magaling ang babae. Ito ata ang sinasabi ni Amanda na magaling na tauhan ang pumatay sa kanyang dating asawa. Nagtagis lalo ang panga ni Venus at mabilis na hinampas ng kahoy ang katawan nito. Midnight Owl. Ngumisi ang babae. Romano's wife? Wag na wag mong babanggitin ang pangalan niya. Bakit? Naalala mo ba? Kung paano mo siya pinabayaan? Kung paano mo pinili ang sarili mo kaysa sa kanya? Pang-uuyam nito. Nagtagis ang panga ni Venus at agad na sumugod sa sobrang galit. Naging sunod-sunod ang pag-atake niya. Naging sunod-sunod ang malalakas niyang hampas hanggang sa mandilim ang paningin niya. Hindi niya marinig ang mga sigawan at iba pang huni ng ibon. Dahil sa isip niya ay ang pagkamatay ni Romano. Venus! Sigaw ni Thomas nang makita ang babae sa likod ng eskwelahan. Napatingin doon ang babae at napasinghap siya at nabitawan ng kahoy. Thomas! Tumakbo ang lalaki at mabilis na niyakap siya. Napapikit ang babae at napayakap sa binata habang umaagos ang dugo mula sa kanyang kamay. Hindi nagsalita si Thomas at agad niyang dinala sa banyo si Venus. Hinugasan niya ang kamay nito sa paraang marahan at maingat. Ang mga bata? Tanong ni Venus. Kasama nila ang babysitter nila.
Kanina ka pa nila hinihintay. Kalmadong sabi ni Thomas at pinunasan ang kamay ng babae. Are you scared of me? Tanong ni Venus. Umiling naman si Thomas. Hindi ako takot. Takot lang ako na baka masaktan ka ng iba. Ngayon nakita mong kaya kong pumatay. Matatanggap pa ba ako? Imbis na sagutin ang tanong niya, napapikit siya ng marahan siyang halikan ni Thomas. Napahawak si Venus sa kamay ni Thomas at sinundan ang galaw ng labi nito. Tumigil sila nang maubos ang hangin sa pagitan nila at nagkatinginan sila bago sumubok ng isa pang halik. That's my answer. Sabi ni Thomas. Sumilay ang ngiti sa labi ni Venus. Right, that's your answer. Nang matapos ang meeting, nauna si Venus na sumakay ng kotse, papunta sa kanilang hideout. Habang nagmamaneho, napansin niyang nawawala ang preno ng kanyang kotse. Nanlaki ang mga mata niya at agad tinignan ang paligid at nakitang napakaraming truck at sasakyan. Kaya naman, kontrolado niya ang kotse dahil kung hindi, mababangga siya sa poste. Betty! Sigaw ni Venus sa telepono. Nakasunod ako. Nawawala ang preno ng kotse ko. Marahil siguro hindi natin napansin ang pagtanggal ng mga tauhan ng Midnight Owl. Agad nanlaki ang mga mata ng babae at agad niliko ang kotse. Ngunit huli na dahil tumama na ito sa poste. Napahawak si Venus sa kanyang manibela. Tumama ang ulo niya dahilan para umagos ang dugo. Venus! Sigaw ni Betty at agad bumaba sa kanyang kotse. Ano bang nangyayari? Sino may gawa nito sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Thomas sa nangyari sa babae na ngayon nakahiga sa malambot na kama. Hinawakan niya ang kamay ni Venus na ngayon ay mahimbing ang tulog at may bandage ang ulo. Betty, ikaw ang malapit niyang kaibigan. Ikaw rin ang madalas ng kasama kaya sabihin mo sa akin kung ano ba talaga nangyayari. Mababakas ang pag-aalala sa boses ni Thomas. Si Venus na ang pwede magsabi sa iyo, Thomas. Kalmadong sabi ni Betty. Bakit? Hindi ako pwedeng magsabi ng impormasyon ng walang permiso ni Venus. Hindi ko siya pwedeng ilabas. Ayoko magsabi ng kung ano. Malalagot ako eh. Walang nagawa si Thomas kundi pumayag na lang at pinagmasdan si Venus. Isa-isang pumasok ang mga bata at sumampas sa kama para yakapin ang kanilang ina. Kaya, sa ganong tanawin, napangiti siya kahit papaano. Magiging okay po ba si Mama? Tanong ni Valentine. Malala po ba sugat niya, Tito Thomas? Tanong ni Ashley habang hinahaplos ang pisngi ng ina. Magiging maayos din ang mama niyo. Kailangan niya lang na mahabang pahinga. Nakangiting saad ni Thomas at kinarga sila Trevor at Travis. Sino po may gawa sa kanya nito? Yung bad guy po ba sa restaurant? Tanong naman ni Ashley. Hindi ko pa alam, Ash. Ang mahalaga sa ngayon, mabantayan si Venus. Magagawa niyo ba yun para sa akin? Tanong ni Thomas. Tumango ang apat na bata kaya napangiti siya. Agad silang kumuha ng pagkain at sa tabi ni Venus kumain. Gusto niyang alagaan ang mga bata. Gusto niyang angkinin ang mga ito. Ngunit kailangan niya muna makasiguro na magiging maayos ang lahat. At nang matapos kumain ang mga ito, naghilamos na ang mga bata at tumabi muli kay Venus. Lagi na lang po kami ang inuuna ni Mama, pati po si Papa. Sabi ni Valentine. Naaawa po kami kay Mama kasi po ganon yung nangyayari. Kaya hindi po kami nagiging pasaway at lagi lang kaming sumusunod sa kanya. Saad ni Ashley at bumuntong hininga. Hinaplos ni Trevor ang kamay ng ina. Ayaw po namin masaktan si Mama po kasi po nawala na sa amin si Papa. Ayaw po namin siya makitang umiyak. Tinignan ni Thomas sa mga bata at di niya maiwasang makaramdam ng awa sa mga ito. Habang pinagmamasdan niya ang mga bata, hindi niya maiwasang maisip na mabuting ina nga si Venus.
Sa nagdaang taon na nawala ito sa tabi niya, naging masaya siya sa piling nito. Ngayon, ang tanging gusto na lang ni Thomas, puna ng lungkot at sakit sa babae at sa mga anak nito. Ganyan talaga ang mga bata. Talagang malapit sila kay Venus. Napaka-inosente nila, di ba? Nakangiting saad ni Betty. Paano kinaya ng mga bata ang pagkawala ng kanilang ama? Tanong ni Thomas habang tinitignan ng mga bata na pinupunasan ng katawan ng babae. Hanga ako sa mga batang yan at talagang sa ilang taong nawala si Romano, hindi ko man lang nakitaan ng kahit anong sakit ang mga bata. Napahinga ng malalim si Betty. Kaya hindi mo rin talaga masisisi ang mga bata kapag nag-aalala sila kay Venus. Sa mga sumunod na oras, bumalik si Thomas sa kanyang bahay para asikasuhin ang mga gamit niya. Gabi na, ngunit ang nasa isip niya, lumilipad kay Venus. Naisip niyang manatili sa tabi ng babae, ngunit nag-aalala siya para sa kaligtasan nila. Habang umiinom ng wine si Thomas, nakarinig siya ng kaluskos sa pangalawang palapag ng bahay niya. Tinignan niya yon at agad niyang binitiwan ng baso. "Sino nandyan?" tanong niya. Naghanap ng matigas na bagay ang binata at agad naglakad papunta sa pangalawang palapag ng kanyang bahay. Hawak niya ang golf club na nakita niya sa gilid ng kusina. Dahan-dahan niyang nilabas ang cellphone na tinawagan si Betty. "Thomas? May tao sa bahay ko." Bakas ang kaba at takot sa boses ni Thomas. "Papunta na kami." Saad naman ni Betty. Agad niyang binaba ang cellphone at binuksan ang kwarto niya. At tumalsik ang binata nang may dumamba sa dibdib niya. Mabilis siyang tumayo at agad sinuntok ang lalaki ngunit mabilis nitong nahawakan ang kamao niya at binali ito kaya napahiyaw si Thomas. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Sigaw ni Thomas. Hindi ito nagsalita at agad siyang sinipa sa tiyan, ngunit agad din siya nakabawi at mabilis na hinampas ang golf club sa tiyan ng lalaki. Sinuntok niya naman ito sa panga at agad na sinipa ang leeg nito. Umikot si Thomas at mabilis niyang hinulog sa hagdan ng lalaki at hinampas ang likod nito. "Sino ka sabi?" Tumalo ng binata at agad kinuha ang flower vase at hinampas sa ulo nito. Ngunit agad siyang natumba nang may sumipas sa likod niya. Gamit ang matigas na bagay, hinampas ng kung sino ang kita niya kaya napahiyaw siya. Pinilit ni Thomas na abutin ang golf club, ngunit nilagay nito ang paa sa kanyang lalamunan. "Tignan natin kung..." "Venus!" Gulat na tawag ng isang lalaki. Mula sa pinto, kitang-kita ni Thomas si Venus na nakatayo sa labas. Binitawan siya ng lalaki at agad tinignan ng babae kasama si Betty na nilapitan siya at tinulungan na tumayo para lumapit kay Venus. "Ang mafia queen!" Natawa ang lalaki. "Isa na namang aso ang pinapunta ng midnight? Ngumisi si Venus at tinignan ang sugat ni Thomas. "Akala ko hindi mo napupuntahan ang lalaking minamahal mo." Ngumisi ang lalaki. "Labas si Thomas dito." Seryosong sabi ni Venus. Naglakad ang babae at agad sumugod sa mga kalalakihan. Agad niyang ginamit ang golf club at hinampas yun sa batok ng isa. Agad silang umakyat sa hagdan at tumalon si Venus. Saka sinakal sa leeg ang isa pang lalaki. "Hindi niyo pwedeng hawakan ang pagmamay-ari ko, naintindihan mo?" "Akala ko, tapos na kami. Ang pagkamatay ni Romano, hindi aksidente kundi sinadya. Bakit? Malaki ang kasalanan niya sa amin, lalo na kay Midnight." "Anong meron kay Midnight at Romano?" "Bakit di mo tinanong sa namatay mong asawa?" Mas lalong diniinan ni Venus ang pagkakasakal niya sa lalaki, habang si Thomas naman hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ibang-iba si Venus sa dati. Ibang-ibang kilos nito ngunit ngayon, parang kaya na nitong pumatay ng walang pagsisisi. Sasabihin mo o hindi? Saad ni Venus at nilabas ang kutsilyo niya. "Kilala mo ko. Alam mo ang abilidad ko, kayang-kaya kong pahirapan ang buhay mo." Napasigaw ang lalaki dahil sa sakit ng tama nito sa kutsilyo. Magkapatid si Romano at Midnight. Malakas ang sigaw nito. "Night,
ang tunay na pangalan ni Romano. Nanlaki ang mga mata ni Venus sa gulat. At gusto ka ni Midnight. Ikaw ang dahilan bakit niya pinatay ang kapatid niya. Sigaw ng lalaki at pilit tinutulak si Venus. Nangilid ang luha sa mga mata ni Venus at malakas idiniin ang kutsilyo sa tiyan nito bago ito mawala ng malay. Tinignan niya ang mga kalalakihan na nasa kamay ni Betty at napailing siya dahil sa katotohanan na lumabas mismo sa bibig ng tauhan ni Midnight. Ano nangyayari dito? Nanlalaki ang mga mata ni Venus nang makitang magulo ang bahay, sugatan ng kanyang kasambahay at babysitter. Nakalabas din ang mga baril at iba pang armas, ngunit mas naagaw ng atensyon ni Venus ang nawawala niyang mga anak. Nasaan ang mga anak ko? Mom! Takot na tawag ng isang babysitter na may sugat sa braso. Ano? Ano nangyari? Nasaan ang mga anak ko? Sabihin mo sa akin, nasaan sila? Ma'am, kinuha po sila eh. Kinuha po sila ng mga lalaki. Yung mga bata po ang target nila. Nanginginig ang boses ng babae. Nang hihina na napabitaw si Venus sa babysitter. At agad tinignan si Betty. Lahat sila tahimik, lalong-lalo na si Thomas. Huminga ng malalim ang babae at agad tinignan ang kanyang kaibigan. Tawagin mo lahat, susugod tayo, kukunin ko yung 4 kong anak. Masusunod. Saad ni Betty at yumukod. Venus. Nag-aalalang tawag ni Thomas at agad tinignan ng babae. Hindi na ako magsasayang pa ng oras, Thomas. Ang mga anak ko nakasalalay dito at hindi ako matatahimik hanggat hindi ko sila nakahawakan. Mariing sabi ni Venus. Kung ganun sasama ako. Napatingin ang babae at agad tumango. Umakyat sila sa pangalawang palapag at agad kinuha ni Venus ang kanyang baril. Binigay niya kay Thomas ang isa pang baril at armas na magagamit nila mamaya. Huminga siya ng malalim at hindi makalma ang utak niya. Delikadong tao si Midnight. Alam ko matalino rin ang isang yon, kaya naman sigurado ako na hindi niya basta-basta ibibigay ang mga anak ko. Sabi ni Venus. Anong plano mo? Iisa-isahin ko ang mga tao niya hanggang siya na lang mag-isa. Tumulo ang luha sa pisngi ni Venus at marahas niyang pinunasan yon. Hinawakan ni Thomas ang kamay niya. Sabihin mo sa akin na hindi kailanman masusugatan ng kahit na sino ang katawan mo. Venus, hindi ko na ulit kakayanin na mawala ka. Hindi ako mawawala, Thomas. Ililigtas ko pa ang mga anak ko. Ngumiti ang binata at marahang hinaplos ang likuran ng babae. I love you, Venus. Mahal na mahal kita. Bahagyang napasinghap si Venus, lalo na nang dampian siya ng marahang halik ni Thomas. Binuhos niya ang pagmamahal sa pamamagitan ng halik. Nagkatinginan silang dalawa, pagkatapos nagyakap ng mahigpit. Hindi ko na ulit hahayaang masaktan ka. I need you, so stay with me. Tumango-tango si Thomas. And after this, I will marry you in an instant. Agad nagbihis si Venus ng itim na damit at itim na pantalon. Hinayaan niyang nakatali ang mahaba niyang buhok. Sinuot niya ang earpiece. Pero bago sila umalis, tinawagan niya ang isa sa mga mahahalagang tao sa buhay niya. Victoria, I need your help. Puno ng pakiusap na saad niya. Ngumisi naman sa kabilang linya ang pinsan niyang babae. Huwag ka mag-alala, papunta na kami ni Nick. Mabilis silang lumabas ng kwarto at agad na pasinghap si Thomas nang makita kung gaano karami ang tao sa ibaba. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at mas lalong napaawang ang labi niya nang isa-isang yumukod ang mga ito kay Venus na diretso ang tingin sa kanila. 4 na bata ang hawak ni Midnight. Anak ko, mga yon. Gulat na napatingin ang lahat sa kanya, maliban kay Amanda, Thanos, at Betty. Buhay ng mga anak ko nakasalalay dito. Midnight killed Romano. They are brothers. Ngayong gabi, kailangan ko ng buong persa, buong lakas at tapang. Nangako kayo sa akin at nangako rin ako sa inyo. Walang uuwi na may sugat. Walang uuwi na may gasgas at walang uuwi na bangkay. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, Queen!
Sabay-sabay na sigaw ng mga ito. Ngumiti si Venus at agad silang lumabas at sumakay ng kotse. Sunod-sunod na sumunod ang mga sasakyan, mga van at iba pang motor para sa kanilang proteksyon. Lahat gagawin niya para sa mga anak niya. Kagaya ng ginawa ng kanyang pinsan na si Victoria, ilalayo niya ang mga ito sa dating mundo niya. Nasa posisyon na si Victoria Queen. Pag-imporma ni Betty sa kanya, agad? Gulat niyang tanong. Alam mo namang matinik ang pinsan mong yun, Queen. Baka namiss ang pakikipaglaban sa mga tarantado. Napangisi si Venus. Kahit kailan maaasahan ko si Victoria. Natawa si Betty. Balita ko buntis pa. Pero kaya niya raw dahil kasama niya si Nick. Malalagot tayo kay Douglas nito eh. Napailing si Venus. Dumaan sila sa isang tunnel at agad na dumiretso sa isang malaking warehouse na napapaligiran ng mga puno at halaman. Pinarada ni Betty ang kotse nila at napatingin sa labas nang makita ang naghihintay na si Victoria. Bumaba si Venus at agad sinalubong ang pinsan. Victoria, tawag niya. Nasa loob ang mga anak mo kaso. Nasa loob ng aquarium ang mga bata at ikaw ang hinihintay. Napailing na saad nito. Ano? Pwede namin kunin ang mga bata pero mahihirapan kami dahil nasa gitna. Sila Vendetta nakapwesto na kung sakali man na may ibang plano si Midnight. Napatingin ang babae kay Thomas. Boyfriend? Shut up, Victoria. Sabi ni Venus. Natawa ang babae. Mukhang pagkatapos ito ay kakasal ka na. Hindi pinansin ni Venus ang pinsan at agad na tinignan ang malaking warehouse. Nasa malayo silang lahat at tanging nakikita ni Venus mga tauhan ni Midnight. Huminga siya ng malalim at agad tinignan si Thomas. Hintayin mo ako dito. Sabi niya sa binata. What? Sasama? Hayaan mo na si Venus. Mababaliw ang isang yan kapag sumama ka pa. Ngumiti si Victoria at tinuro ang kotse sa tabi. Nasa loob ng kotse ang asawa ko, baka gusto mo makipag-usap muna sa kanya. Naglakad si Venus at agad tinago ang armas niya. Tinignan niya ang mga kasama na isa-isa nang naglalakad papunta sa likod niya. Bumukas ang malaking pinto at sabay-sabay silang napatingin sa lalaking nakangisi. Midnight. Mafia Queen. Tinignan ni Venus ang isang pulang tela na nasa kanyang harapan. Kinakabahan siya. Baka kung ano nang nangyari sa mga anak niya. Gusto niyang makasiguro na ligtas sa mga ito, kaya hindi muna siya gumagawa ng kilos. Alam ko ang katotohanan, Midnight. Hindi ko matanggap na ikaw mismo na kapatid ni Romano ang pumatay sa kanya. Alam mo, di naman kasama sa plano ang pagpatay ko sa kapatid ko eh. Pero, naiinis ako sa isipin na hindi ako ang pinili mo. Hindi ako ang naging ama ng mga batang hawak ko. Ngumisi si Midnight. Hindi ko rin nanaisin na ikaw ang maging ama ng mga anak ko, Midnight. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Wala na akong oras para makipag-usap sa'yo. Nasaan ang mga anak ko? Ilabas mo! Malakas na sigaw ni Venus. Sumenya si Midnight at agad tinanggal ang tela na nasa malaking aquarium. Napasinghap si Venus nang makitang nakaupo ang mga anak niya at nasa paanan ng mga ito ang tubig. Mama! Nanlalaki ang mga mata ni Valentine. Mama, tulong! Nilalamig na po ako! Umiiyak na sigaw ni Ashley. Mama, natatakot po ako, Mama! Sigaw naman ni Trevor at pilit na inaalis ang tali sa kamay nito. Nanlalaki ang mga mata ni Venus at di niya akalain na magagawa ito ni Midnight. Hinarangan agad ni Victoria ang pinsan niya sa pagsugod nito sa lalaki. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata niya nang makitang unti-unti nang tumataas ang tubig. Walang yaka! Huwag ka mag-alala. Ligtas sila at walang sugat. Pero paano mo sila ililigtas? You have to choose, Venus. Lahat sila pipiliin ko. Mariing sigaw ng babae. Sumugod si Venus at agad sumunod sila Victoria.
Kaliwat kanan ang atake niya habang si Midnight naman panay ang ilag. Umikot si Venus at tatamaan niya ang pisngi nito, kaya napaatras ang lalaki. Mabilis nakuha ni Venus ang kamaon nito at agad dinambang likod ni Midnight na napadaing. Nagkamali ka ng kinalaban. Midnight, nagkakamali ka. Mariing bulong ni Venus na galit na galit. Napaatras si Venus sa kutsilyo na hawak ni Midnight. Agad niyang hinawakan ang magkabilang pulso nito at tumalon para sipain ang pagmumukha ni Midnight. Mabilis na kumilos si Venus. Umikot siya at sinipa ang mukha nito sa pangalawang pagkakataon. At sa pangatlong pagkakataon, nahawakan ni Midnight ang paa niya at binalibag siya sa sahig. Noon pa man, pinapapili na kita kung ako ba o si Romano. Anong ginawa mo? Mas pinili mo ang bastardong yun kesa sa akin? Mas pinili mong mahirap na buhay kesa sa akin? Sigaw ni Midnight at sinabunutan si Venus. Mas pipiliin ko ang buhay kasama si Romano kesa sa buhay na puno ng panganib at krimen. Sigaw ni Venus at agad hinawakan ang pulso ni Midnight at binali ang braso nito. Mama! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Nang tignan ni Venus ang tubig, nasa bewang na ng mga ito ang tubig na yon. Nanlaki ang kanyang mga mata at tinignan si Betty na agad tumakbo. Natumba si Venus nang sipain siya ng isang lalaki. Kaya agad siyang tumayo at mabilis na sinipa ang mga ito sa pag-aalala sa kanyang mga anak. Patuloy na sumisigaw ang mga bata. Lalong-lalo na si Travis na hindi na makahinga. Umiiyak na rin si Ashley at paulit-ulit na humihingi ng tulong. Tila walang marinig si Venus kundi iyak ng kanyang mga anak. Ang mga palaso na lumilipad, tila wala na sa kanyang paningin. Ang mga tao na nakikipagpatayan para sa kanyang mga anak, tila nawala sa paningin niya. Tumakbo siya ngunit pinigilan siya ni Midnight at hinawakan ang leeg niya. Kung di rin naman akong pipiliin mo, mas mabuti pang sama-sama tayong mamatay. Nakangising saad ni Midnight. Ang mga bata, parang awa mo na. Tila nang hina siya nang makita ang mga anak niya na pilit lumalangoy para lang makalanghap ng hangin. Nagtagis ang panga ni Midnight at tila nagbago ang kanyang emosyon nang makita ang sunod-sunod na luha sa mga mata ni Venus. Kung sana mas pinili mo ako mahalin. Hindi sana mangyayari ang lahat ng to. Hinawakan nito ang baril at pinaputokan ng aquarium. Dahilan para mabasag yon at makalabas sa mga bata. Pero hindi ako kasing hayop na iniisip mo, Venus. Mahal kita. Pero ang kamalasan na ito, siyang parusa mo. Nanlaki ang mga mata ni Venus nang tumama ang isang palaso sa katawan ni Midnight. Sunod-sunod na tumama ang palaso sa likod nito. Dahilan para humigpit ang hawak niya sa baril. Hindi ako magmamahal ng hayop na katulad mo. Wala kang kasing sama, Midnight. Pinaputokan ni Venus ang ulo ng lalaking kinasusuklaman niya. Agad niyang tinignan ang mga anak na hawak ni Thomas. Nang hihina siyang tumakbo at agad na hinawakan ng mga bata na pilit lumalaban sa buhay. Valentine! Valentine, anak, please, huwag ganito. Valentine, please. Pinatong niya magkabilang palad sa dibdib nito. Umiiyak si Venus nang magkaroon ng malay ang panganay niyang anak. Tsaka niya sinunod si Ashley na walang malay din. Tinulungan siya ni Amanda at Betty. Kaya naman hindi niya maiwasan na mag-alala. Sunod-sunod na nagkaroon ng malay ang mga bata. Kaya dali-dali niya itong niyakap habang umiiyak. Shh! Ligtas na kayo. Nandito na si Mama. Napapikit ang babae at umiyak habang hawak-hawak ang kanyang mga anak. Naramdaman niya ang yakap ni Thomas. Kaya mas lalo lang siyang naging emosyonal. Hinawakan nito ang ulo niya at agad na umupo sila Betty at Amanda sa tabi nila. Umuwi na tayo. Bulong ni Thomas. Tinignan ng babae ang binata at mas lalo lang niya naisip ang kahalagahan ng presensya ni Thomas sa buhay niya. Agad niyang niyakap ang binata at doon mas lalo niyang napagtanto na buong buhay niya mas kailangan niya si Thomas. Ihahanda ko ng kotse, sabi ni Betty.
Tumango si Thomas at agad niyakap ang mga bata. Huminga siya ng malalim at mabilis na hinalikan isa-isa ang noo ng mga ito. Romano, it's me again. Ngumiti si Venus habang nakatingin sa lapida ng kanyang dating asawa. Ilang taon na ang nakalipas magmula nang mangyari ang aksidenteng yon. Namuhay si Venus na madilim ang mundo at bumangon siya sa pamamagitan ng kanyang pinsang si Victoria. Marami akong gustong ikwento, Romano. Napakarami kong gustong sabihin sa iyo pero alam ko hindi magiging sapat ang oras na to para sa ating dalawa. Alam mo kung gaano kita kamahal at kung gaano ko naisip na magkaroon ng masayang buhay kasama ka. Pero inamin kong paminsan-minsan, naiisip ko ang payapa na buhay kasama si Thomas. Ngumiti si Venus. Sa kanyang tabi ay ang binata at ang 4 na bata na tahimik na nakikinig sa kanya. Ilang buwan pagkatapos ng laban sa pagitan nila ni Midnight, nagkaroon ng kasunduan si Thomas at Venus tungkol sa kanilang buhay. Siguro nga, hindi ko alam ang mga sikreto mo nun. At hanggang ngayon, pero isipin ko na lang na ginawa mo yan para sa mga bata. Hindi man tayo pinalad na magkaroon ng magandang buhay kasama sila, pero dinala mo naman ako sa payapang buhay. Ito na rin siguro ang huling araw na bibisita ako dito. Hayaan mo sanang maramdaman ko ang bagong buhay kasama si Thomas. I will take care of her and the kids. Saad ni Thomas. Hindi ko sila pababayaan. Nasa puso pa rin kita, Romano. Hindi ka mawawala sa puso ko. Bulong ni Venus habang hinahaplos ang pangalan ng kanyang dating asawa. Hinayaan niya ang kanyang anak na magkwento tungkol sa nangyari. Napuno ng tawanan at iyakan bago sila umuwi papunta sa mansyon ni Thomas. Kinakabahan ng babae dahil sa loob ng maraming taon, ngayon na lang ulit sila magkikita ng mga magulang nito. Mom? Dad? Nakangiting saad ni Thomas. Venus! Gulat na tawag ng ina ng binata at nagmamadaling niyakap ang babae. Tita Tamara. Ngumiti si Venus. Iha, ilang taon na ang nakalipas, ba't ngayon ka na nagpakita? Teka, anak mo ba mga ito? Ano nangyari sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng matandang babae. Buong akala ni Venus, galit sa kanya mga magulang ni Thomas. Ang buong akala niya, hindi na siya makakatanggap ng yakap mula sa mga ito. Nang kumain sila, hindi maalis kay Venus ang topic kaya puro siya tawa. Mom, aangkinin ko po ang mga bata, papalitan na apelyido nila. Anak ko na rin po sila. At masaya na may bata tayo sa mansyon. Naku, gustong-gusto ko ang mga bata, kaya naman sige, hahayaan ko kayong dalawa. Tutal, miss nyo na ang isa't isa. Venus, sana naman kalimutan mo na nakaraan. Wala na sa amin ang bagay na yon. Ang mahalaga ngayon, ikaw at ang kalagayan mo. Hinawakan ni Tamara ang kamay niya. Maraming salamat po. Sa mga sumunod na oras, naglalaro ang mga bata kasama ang mag-asawa. Naiwan si Venus sa Thomas sa sala at masayang pinapanood ang mga bata. Naramdaman ng babae ang kamay nito sa kanyang kamay. Are you happy? Tanong ni Thomas. Oo, masaya akong nakikita silang masaya. Masaya rin ako na magkasama tayo. Alam mo, matagal ko nang gustong itanong sa iyo mga bagay-bagay. Ang mundo mo nung nawala ako at ang mundo mo nung nawala si Romano. Sabi ni Thomas. Huwag kang mag-alala dahil isa-isa kong sasabihin sa iyo ang lahat. Marami na tayong oras para magsama, Thomas. Papayag ka bang magpakasal sa akin? Matagal mo nang sinasabi sa akin yan, kaya oo naman, papayag ako. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak, naging maluwag ang bigat sa kanyang puso at isipan. Naging mas magaan ang puso niya habang hawak ang kamay ni Thomas. Daddy Thomas! Ngumiti si Valentine. Napaawang ang labi ng lalaki. Valentine, hindi ko naman minamadali na tawagin niyo akong daddy. Pero gusto po naming tawagin kang daddy. Masaya po kami na kasama niyo po si mama at poprotektahan niyo po kami, di ba po? Nakangiting sabi ni Ashley
at yumakap sa braso ng binata. Daddy! Nakangiting saad ni Travis. Nangilid ang luha sa mga mata niya at tinignan si Venus na natawa lang at napailing dahil sa mga anak. Gusto niyo ba sa bahay ko na kayo titira? Tanong ni Thomas kay Venus. Gusto ng mga bata na doon sa'yo tumira kasama ako. Pumayag naman ako. Talaga? Napasinghap sa gulat si Thomas at hinawakan ang kamay niya. Parang ayaw mo. No. Gusto ko. Magpapakasal tayong dalawa. Doon na kayo titira sa bahay ko. Tumango na lang si Venus dahil yun din naman ang plano niya. Ang organisasyon, mananatili. Ngunit hindi na siya ang magiging pundasyon nito kundi si Betty. Huminga siya ng malalim at marahang niyakap si Thomas. Hindi ako nagkamali. Na ikaw ang mahal ko, Thomas. Na ikaw ang kapayapaan ko. Mahal na mahal kita. Tumango naman ang lalaki at hinaplos nito ang bewang ni Venus. Hindi nawala ang pagmamahal ko para sa iyo, Venus. Hindi nagbago ang pagmamahal ko. Hindi kailanman magbabago. Kahit sino ang kasama ko. Ikaw ang kapayapaan ko, Venus. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Venus sa lalaki. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na pangiti. Dahan-dahan ding hinalikan ni Thomas ang labi ng babae. I love you, Thomas. Ngumiti si Venus. Napangiti din ang lalaki at kinagat ang labi. Makakapaghintay pa ba ako sa kasal? Parang hindi na, Venus. Natawa ang babae at hinawakan ang dibdib ni Thomas. Gawin mo ang gusto mong gawin sa akin, Thomas. Pagmamay-ari mo na ako, di ba? Nakagat niya ng mariin ang kanyang labi at mas lalong niyakap ng mahigpit si Venus. Hindi ka na makakatakas sa akin, Venus. Hinding-hindi na. Years later, masayang pinagmasdan ni Venus ang kaibigan na si Betty nang baguhin nito ang buong organisasyon. Binago nila lahat ng kwarto, kulay at layunin ng kanilang pinaghirapan at binuo sa loob ng maraming taon. Napalitan na din ng iba't ibang rules at regulations sa pamamagitan ng bagong leader na si Betty. Hindi pa rin ako makapaniwala na akong pinili mo bilang leader. Napapailing na wika ni Betty sa kanya. Ikaw lang naman mapagkakatiwalaan ko eh. Tsaka isa pa, ikaw rin ang magiging proteksyon ng pamilya ko. Aba, hindi ko pababayaan ang pamilya mo, no? Takot ko lang sa'yo. Hindi pa rin ako sanay na tinatawag nila akong queen. Parang mas bagay kasi sa'yo. Nakangiwing saad ni Betty. Natawa na lang ang babae. Alagaan mo ang organisasyon na to para alagaan ka rin ng mga taong kasapin nito. Huwag mong hayaan na may maiwan, may masugatan, at may mapahamak dahil pamilya ko ang mga tao dito. Ilang taon nang nakalipas, naging maayos at bago ang buhay ni Venus. Naging mas masaya, magaan, at payapa ang kanyang pamilya. Nang ikasal sila ni Thomas, lahat ng kanyang pangarap natupad. Nagkaroon siya ng malaking martial arts center para sa mga kabataan at para na rin sa proteksyon ng mga ito. Ang laki pala nito, sabi ni Amanda. Kaya nga dito kita nilagay, di ba? Alam ko na matutulungan mo ang mga batang paslit at mga batang pulubi na makaahon sa buhay. Naku, salamat dito, Venus ha. Hinding-hindi kita bibiguin. Sabi ni Amanda at niyakap ang kaibigan. Sa mga nakalipas na taon, nakagraduate ang 4 niyang anak sa high school at college na ngayon ang mga ito. Hindi mapagkakaila ni Venus ang saya dahil patuloy pa rin sa pag-aaral ang kanyang mga anak. Hindi na sayang lahat ng sakripisyo at ilegal na pera niya para lang mabuhay sa marangyang buhay ang 4 na bata. Kumaway si Venus nang makita ang bunso niyang anak na pauwi galing school. Oh, nasa na mga kapatid mo? Tanong ni Venus. Kumukuha pa po sila ng libro, Mama. Nakangiting saad ni Travis. Para saan? May project po kasi kami, Mama. Gagawa po kami ng presentation. Nga po pala, pwede na po ba kami pumasok sa Martial Arts Center? Ngumiti si Travis. Natawa naman ang babae at tumango. Hinayaan niya ang mga anak na matuto sa paghawak ng armas,
at matuto para depensahan ang kanilang sarili. Pumayag din ang kanyang asawa sa negosyo niya, dahilan para mas lalong naging komportable ang buhay niya. "Mama!" sigaw ni Ashley. "Oh, late na naman kayo nakauwi. Ano bang ginagawa niyo?" "Kasi po mama, inaway si Trevor na kaklase niyang lalaki. Pinapanood pa po namin sila mag-away." Proud na sabi ni Ashley bago nilagay ang bag sa kotse. "Ano?" Ayaw po kasi siyang tigilan ng lalaki dahil gusto raw po si Ate Valentine. Pinatulan po ni Trevor, ayan may black eye po. Ngumiwi si Ashley at inayos ang mahabang buhok. Nang tignan niya ang kanyang mga anak, kalmado pa itong naglalakad na para bang walang nangyari. Napailing na lang siya at agad sumakay sa kotse para umuwi sa mansyon. Ito na ata ang araw-araw niyang naririnig, ang pakikipag-away ng mga anak niya kapag napapahamak ang nakatatanda nilang kapatid. Next time, sabihin niya sa principal, okay, ayoko na ikipag-away kayo. Sila naman po may kasalanan, mama. Tinuruan ko lang po ng tamang asal. Napailing na lang ang babae. At nang makarating sila sa mansyon, narinig nila ang matinis na sigaw ng kambal na si Tessa at Teresa na naglalaro sa sala. Agad na tumakbo ang kambal sa kanya, dahilan para matawa siya. At nagbunga rin ang pagmamahalan nila ni Thomas. At ngayon, mas lalo pang naging maingay ang kanilang mansyon. Nasaan si Thomas? I'm here. Mula sa pangalawang palapag, naglakad ang lalaki. At agad tinignan ang kanyang pamilya. How's school? Okay naman po, Daddy. Marami po nangyari, medyo. Away. Natatawang saad ni Trevor. Na naman? Nakangiwing tanong ni Thomas at humalik sa pisngi ng asawa. Manang-mana talaga kayo sa mama niyo. Ba't ako kasali? Sino ba nagturo sa mga bata? Nakangising tanong ni Thomas. Umirap naman si Venus at di na lang sumagot dahil siya ang nagturo sa mga ito. Sabay-sabay silang kumain nang makarinig sila ng malakas na sigaw mula kay Ashley. Agad na dinampot ni Venus ang baril sa ilalim ng lamesa. At agad kinuha ni Thomas ang baril na nasa ilalim ng island counter. Oh my God! Ang ganda ng dress! Nakangiting sabi ni Ashley habang papasok ng bahay. Gulat namang napatingin ng dalaga sa kanyang mga magulang na nakatayo at nakatutok ang baril sa pinto ng bahay. Napakurap naman si Venus at nangunot ang noo na makitang walang kakaiba sa anak niya. Come on, dumating po ang dress ko. Sigurado ka? Narinig namin sumigaw ka. Tanong pa ni Venus. Natawa naman si Thomas at tinapik ang pang-upo ng asawa. Parang di mo naman kilala ang anak mo, babe. Madalas talaga siyang sumigaw kapag may bagong dating na dress eh. Napailing ang babae at agad tinabi ang baril sa ilalim ng lamesa. Pakiramdam niya talaga, lagi siyang kakabahan sa sigaw ng anak niya. Ang cute po, di ba? Ngumiti si Ashley na parabang sanay na sanay makita ang ina niyang may hawak na baril. Ashley, sa susunod, please. Huwag mo akong pinapakaba. Sorry po, Mama. Na-carried away lang ako sa ganda. Nagtawa na naman silang lahat, dahilan para mapailing si Venus at kumain na lang. Hindi na talaga mawala sa pamilya nila ang ganitong pakiramdam pero at least, sama-sama na sila sa iisang bahay. Kinabahan ka, no? Pang-aasar ng asawa ni Venus. Lumayo ka, baka ikaw ang bariling ko. Ngumiwi si Venus at agad naghubad ng damit. Banyo lang. What? Maghuhubad ka sa harap ko? Hindi mo man lang ako yayayain? Hindi makapaniwala ang sabi ni Thomas. Tinutok ni Venus ang baril sa asawa na napatalon sa gulat. Manahimik ka. Kung sasama ka, edi sumama ka. Napakurap naman si Thomas at agad tinikom ang bibig. Dahan-dahang lumapit sa asawa na nasa banyo. Niyakap ito mula sa likuran at hinalikan sa pisngi. I love you, Venus. Always and forever. Napailing naman ang babae at humarap kay Thomas. I love you so much more. Thank you for everything. At sa isang mahigpit na yakap, alam nilang
Doon nagtatapos ang kanilang kwento. Pero hindi magtatapos ang buhay na kanilang sinimulan at patuloy na pinatatatag at alam nilang ang pagsasama nila panghabang buhay. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Edna Espinosa, Luisa Palangdao, Maria Girly Gakutan, Lorna Lasudan, Lily Roda Barshal, Maria Rosas Inolay, Muda Mary Grace, Single M, Hayat Heidi, Imelda Forteza, Saud Lumala, Armani Adjani, Rochelle Tobiano, Remly Rocio, at Miss Jeannie. Maraming salamat po sa inyong lahat.